tropa kami, may driver kami na siya na yung target ng kalaban. Kumbaga, ini-snipe na siya ng kalaban. So, dahil accurate din yung baril na gamit ng kalaban, mismong view block, yung view block, parang yan yung windshield ng armored vehicle. Kumbaga, yan yung field of view ng driver. So, yun ang tinatarget ng kalaban. So, nadahan-dahan siya. Nadahan-dahan hanggang sa nagkaroon ng parang crack yung view block. So, nagkaroon siya ng slight lang naman, master. Parang yung shrapnel lang sa mukha niya. So, Portland Mines. yes, master. Pagka hindi ganun kakuha na firearm, hindi makakatalab. Parang tinatawanan. Except lang sa talaga sa anti-tank na RPG, master. At saka IED, yan. Diyan yung yung may limitation yung armored vehicle natin. Makaka-penetrate siya. Oo, master. Kaya kung mapansin nyo, master, dun sa galawan ng armored vehicle, hindi siya nag-i-stay. So, hindi siya nag-i-stay. Nagja-jockeying siya, gumagalaw siya. Ang advantage nun, kapag nasingitan, may RPG na kwan, hindi siya ganun ka makakuha na makapenetrate talaga yung RPG kasi hindi siya nag-i-stay. So, kumbaga, sa Bisaya, ma-slide lang ang tama sa RPG. So, yun yung purpose nun. Parang gumagalaw-galaw siya. Oo, master. Yung, meron pa yung time na parang naging hagdanan yung armored vehicle natin kasi yung natrap yung tropa natin na ranger, umabante siya, ipinesto niya yung armored vehicle, ipinesto ng driver para makatalon yung tropa natin. Ganun talaga na-maximize talaga natin lahat, master, yung armored vehicle natin that time. So yung pagod nyo talaga din doon sa... Hindi, naiisip, master, yung pagod, pero hindi siya ganun kalaking kawalan sa amin kasi hindi lang kami yung nandun, hindi lang armored unit yung nandun. Kung napapagod kami, how much more kaya yung talagang nandun na labas-pasok sa building, magki-clear ng room by room, magki-clear ng building to building. So nandun na siya. O ang kwan na lang talaga namin nun is paano kami makapag-provide ng full support dun sa tropa na nandun na nangangailangan sa amin. Sa iyo, master, nung di ba, ano That time, master, ang position ko is Operation NCO ako ni Captain Magora, master. So, nasa akin yung as S3, radio operator, nasa akin na kasi dadalawa lang kami ni Sir Magora, master, kasi the whole na kuan ng tropa is na ma-maximize din namin. So, bawat armored vehicle may isang dismount team. So, 7 yon. Aside doon sa driver, at saka sa gunner, at saka sa radio operator. So, kami ni Sir Magora yung talagang babad din para makapagbigay ng coordination doon sa ibang unit na nangihingi ng support sa amin. So, kaya nga kung pagod, napapagod, pero hindi na ganun na mas isipin pa namin yung pagod. Kaysa doon sa, kung pagod kami, paano na lang kaya yung talagang babad talaga doon sa, halos wala na silang pahinga. Ang isipin na lang is, paano sila makapag-recover doon sa building kung saan sila nag-occupy. So, yun din yung isang pinapaintindi namin sa tropa namin, master, na pagka natapos yung mission ngayong araw, pag may pagkakataon na makabalik doon sa patrol base namin, sa temporary patrol base namin, so debriefing ulit para makapag-mindset lang talaga yung tropa. So, para maiwasan namin yung may malumural sa amin. Kasi malaking factor kasi yun, master, kapag makitaan mo na nalulumoral na yung tropa. So, hindi na nakakapag-isip ng maayos.
Yung time na yun, Master, na isang natandaan ko na andun kami mismo ni Sir Magora sa building kung saan nag-occupy yung TCP ng Port SRB. That time, andun pa si Colonel Manzano saka si Colonel Luntok. Kung maalala nyo, Master, yung nasabugan yung 11 SRC. That time, kasi nandun na rin yung nakaprepare na rin yung armored vehicle namin, yung mga APC, yung mga trucks na nakasupport sa Port SRB. Doon makita, Master, na nung time na ura-urada, Master, talagang pinuntahan agad yung location ng tropa kasi marinig mo yung tropa natin nung nasabugan sila, talagang naghihiyawan. O nung na-extricate, nailabas ng mga armored vehicle natin, doon mo makita paglabas ng tropa sa armored vehicle, yung puti na yung muka dahil sa impact ng building kung saan sila nasabugan. Nakakaawa din talagang tingnan yung tropa natin na... Pero yung saya nila dahil na-rescue sila ng pangke. Yes, Master. Yun yung ano. Yun yung kwan namin, Master, na paano kaya kung walang armored vehicle na kwan, baka mas malala pa yung nangyari sa kanila o kung Hindi makaabot yung ano. oh, Master. So, ganun yung nagiging ano. Naging malaking impact sa amin na yung mailabas sila na buhay, although may hindi inaasahan na nagkaroon talaga ng casualty. Pero at least nagawa pa rin namin yung part namin na mailabas sila sa critical zone at madala sila sa kung saan sila dapat madala para mabigyan ng medical treatment, Master. So, parang nagtutulungan talaga. Yes, Master. Hindi na namin inisip na armor tayo, ranger yung nandyan, LRR yung nandyan. Ang namin, Master, isang unit lang talaga tayo, Master. Under tayo ng Armed Forces of the Philippines, walang dahilan para hindi tulungan yung anumang unit yung nandun sa ground zero that time, Master. Sa amin, as part namin, na sa part ng Task Group Bakal, malaking bagay na naging part kami sa isang napakalaking gera noong panahon ng 2017, which is yung Marawi 2017. Kahit papaano, as armored personnel, nakabahagi kami kung ano yung nararapat na pwede naming ibahagi sa ibang maneuvering unit na nandun sa area. Which is walang hindrance, kumbaga hanggat saan yung kayang kasi full support naman yung nasa taas, nasa higher headquarters. Even ang mismong presidente natin na si former President Rodrigo Roa Duterte, full support siya sa atin. So walang dahilan para hindi namin magampanan yung trabaho namin as armored personnel, as part ng Combat Team Charlie ng Task Group Bakal. Yung sa akin, Master, as nandun, isang pinakamalungkot sa akin yung sa araw na to may mabalitaan tayong tropa na nawalan ng buhay, nag-alay ng buhay. Yung bilang isang Pilipino, yung nandun kasi na naging kalaban natin is yung
halos ang iba doon is talagang Pilipino. Although may mga foreigner naman na naging impart ng kalaban. Pero Pilipino to Pilipino yung kwan. Pero dahil nga mayroon tayong sinumpaang tungkulin na kailangan gampanan o kailangan gampanan kung ano yung nararapat. Ang nakakakuan lang is yung halos araw-araw may tropang nag-alay ng buhay. O, pasalamat na lang din ako, kami na tropa namin, na kahit paano nakauwi din kami na buhay lahat sa unit namin, sa 1st Mechanized Battalion after na na-liberate yung Marawi. Yun yung isang masayang bagay din na naibigay namin sa mga pamilya namin, mga mahal namin sa buhay. Nakauwi kami ng buhay. Although, accomplishment ng lahat na naging matagumpay yung military operation, yung focus military operation. Pero mas malaking accomplishment yung nakauwi kami ng buhay. Although may mga nag-alay ng buhay, yun yung isang pinakamalungkot na naging part ng buhay din namin. Hindi lang ako, kundi pati ng aking mga kasamahan na may mga tropa talaga nag-alay ng buhay din. Sa amin is nagpapasalamat lang din kami na hanggang ngayon buhay kami at ito nga mai-share ko kahit papaano yung kung ano yung naging impart ng armor unit during Marawi. Nung dineclare ni Digong na liberated ng Marawi Master October 24, 2017. Medyo nabuhayan kami. Ito, parang patapos na. Although may kiniklear pa ng mga building that time. At least kahit papaano medyo patapos na. Hanggang sa dineclare na yung company namin is mag-pull out. Mag-pull out na doon sa ground zero. Reorganize na. Then nag-pull out kami. Nag-proceed kami sa October 26 or October 27 sa headquarters Tumek Brigade sa Iligan City. Doon master medyo lumuwang yung pakiramdam namin ng lahat ng kasamahan namin na nakalabas kami ng buhay sa ground zero. Nakuan kami master kasi pagdating namin sa headquarters Tumek Brigade, may isang araw kami na kinandakan kami ng debriefing ng mga psychiatrist para siyempre hindi maiwasan may na-stress during battle. So kinandakan, awan ng Panginoon, wala namang may na talaga na trauma sa amin. Although capable naman lahat ng tropa namin. Mas naging high moral kami nung bumalik na kami sa Headquarters 6th Infantry Division. Mga November 5 or 6. Tama yung pizza na nakuha ko, master. Laking galak namin dahil ginawaran kami ng Heroes Welcome ng Headquarters 6th Infantry Division. So, from Headquarters Tumek Brigade, Iligan City, biyahe kami papuntang 6ID. Tapos, nag-run muna ng isang gabi. Kinabukasan, doon kinandak yung Heroes Welcome ng 6th Infantry Division. Matanda ko, may isang lumapit pa sa akin, musang din, Kapitan Master.
Nakuha siya kasi kuan daw yung mukha ko raw parang nag-ranger daw ako ulit. Sa haba ng buhok, haba ng balbas. Wala nang bitan. Wala, master. Nakuha siya, ano bang nangyari doon? Kinuwento no. Mas nadagdagan yung high moral namin, lalo na yung bumalik ulit kami sa headquarters ng 1st Mechanized Battalion sa Barangay Kamasi, Ampatuan. Under leadership of Lieutenant Colonel Lauro Oliveros. Dahil kasama na yung mismong pamilya namin. May ginawa silang event na kung saan nag-heroes welcome ulit yung batalyon namin. Pero hindi nila sinabi sa amin na kinontak nila yung mga kanya-kanya naming pamilya. Yung asawa namin, yung magulang namin. Sa akin nun, sinekreto nilang tinawagan yung tatay ko nung time na yon. Hindi ko alam na pagpasok ko sa headquarters ng 1st Mechanized Battalion, andun yung tatay ko. Umiiyak sa tuwa. Dahil nakita niya yung anak niya after 5 months na military operation sa Marawi is buhay na nakauwi, buhay na nakabalik sa unit at sa pamamahay namin. Ako din, hindi ko rin lubos masukat yung tuwa na nararamdaman ko that time, sir, na nakita ko yung tatay ko. Dahil nakauwi ako ng buhay. Paano? Yes, sir. Kasi tumatawag yan sila. Paano nyo sila kinukomfort? O paano kanila mga manyo sa buhay? No? Na-manage namin, master, yung lungkot na naramdaman nila. Yung kahit andun kami, kahit mahirap yung pinagdadaanan namin, minomotivate lang din namin sila palagi. Ayos lang ako rito. Okay lang yung kalagayan ko. Na-manage ko pa ng maayos yung kalagayan ko. Kasama ng tropa namin. Pati yung girlfriend ko, si Kati May, halos araw-araw din yun. Nagte-text, tumatawag. Laking bagay lang din, master, na si Globe, si Smart. Libre yung load nun, only call, only text. Monthly yan, master. Talagang i-registered na yung number mo, registered ka na, only call and text. 1 month. Yun yung naging parang high moral din yung tropa nun. Kasi hindi lang para sa tropa yun. Lahat ng nandun sa within range ng Marawi. Only call, only text. 1 month yun. Wala kaming gastos nun. Walang bayad. Tapos isang nagpapahimoral sa tropa nun, yung lahat ng tulong na nanggagaling sa mga NGO, sa mga LGU, sa mga civilian, Jollibee, lahat halos natatanggap namin kung ano yung kailangan namin dun sa ground. May mga sulat pa silang binibigay kasama ng mga gamit na binibigay nila. Anong sulat? May halo, master, may sulat na galing sa bata na Matatandaan. isang natatandaan ko nun, master, na nagpapasalamat siya sa sakripisyo ng mga kasundaluhan na handang magbuhis ng buhay para sa kapakanan ng karamihan, kapakanan ng mamamayan na andun sa Marawi, hindi lang sa Marawi, kundi halos doon sa lugar na nakapalibot doon, kung saan ongoing yung operation. So, binabasa niyo? Binabasa na yun, master. Pinopost ko pa yun sa Facebook dati kapag nakakatanggap ako ng ganun. In reply doon sa effort na nagawa ng mga civilian sector. So, pinopost din namin. Pinipicturan, kasama yung binibigay nilang mga pagkain, gamit. So, kasama yung sulat. Galing may from walang Meron, master. Yung mga pangalan.
Isang pinaka-high moral ko, Master, is yung sulat galing sa girlfriend ko. May chocolate. Galing kay Kati May yun. Nakarap pa. So, para sweet daw. So, halos puro chocolate yung binigay niya sa akin that time. Tapos, kasamang sulat. So, pampay moral sa akin para kahit nga ganun yung karanasan namin doon sa Marawi. So, high moral ako na nabasa ko yung message ng girlfriend ko na ngayon is asawa ko na. Nandun yung motivation niya sa akin. Kailangan kong ingatan yung sarili ko. Kailangan kong i-motivate yung mga kasamahan ko, mga junior ko na patuloy na ingatan yung sarili hangga't hindi pa matatapos yung giyera. Dahil nga may mga kanya-kanya kaming pamilya na naghihintay sa amin sa mga kanya-kanya naming pamamahay. So, nakakatuwa, no? Kahit bata, nagpadala ng suporta. Yes, Master. Lahat yun, Master. Mabasa mo, may nakalagay doon kung ilang taon siya. Pero pangalan, hindi mo matandaan. Hindi ko na matandaan, Master. Yung may mga bata pa talaga. Yung iba, Master, nakatago pa yan doon sa akin. Meron akong isang amubak sa bahay na nandun nakatago yung kasama yung mga gamit. Yung pangalan lang talaga, hindi ko matandaan. Si Jollibee, ang hindi ko matandaan. Talagang nakatatak yan sa utak ko si Jollibee kasi mismong Chicken Joy ni Jollibee nakarating sa Marawi. Yung katawan lang ni Jollibee ang hindi ko nakita doon sa Marawi na makuha niyang palakad-lakad doon sa habang ongoing yung military operation. So yun yung ano mo, sir, parang karanasan mo rin sa Marawi. Yes, Master. Hanggang ngayon ay very proud ka. Yes, Master. Nakapag-contribute ka para sa kapakanan ng Yes, Master. In behalf sa lahat ng personnel ng Armor Unit, Master, na naging part ako doon sa nakapag-contribute ako kahit papaano. Doon sa Marawi operation. Katulad ng karamihan na naging proud din hanggang ngayon. Naging part din sila ng military operation during Marawi. Sa mga kabataan na narito sa Pilipinas, mag-aral na mabuti, sumunod sa payo ng ating mga magulang, dahil wala namang payo yung magulang natin na hindi nakakasama sa atin. Lahat yan nakakabuti para sa atin. No, kung may mga pangarap tayo sa buhay, magkaroon ng motivation, i-encourage yung sarili. Dapat determinado tayo kung paano natin makakamit yung mga pangarap natin sa buhay. So, hindi nyo yan makakamit kung iasa natin sa ibang tao yung pangarap nyo sa buhay. Sa inyo mismo yan manggagaling. Sa inyo mismo. Sa mga sarili nyo mismo. Sa inyong mga kabataan. Maraming mga bagay ngayon na pwedeng makakasira sa inyo kung hindi nyo ingatan yung inyong mga sarili. Mangarap, nandyan yung inyong mga magulang na suportahan yung inyong mga pangarap para makamit nyo. No? Sa mga gustong magsundalo, mapababae man o lalaki, welcome. No? Maraming opportunity na naghihintay sa inyo. Lalo-lalo na yung meron tayong Philippine Military Academy. No? Libre yon. Libre kayo makapag-aral doon. Susuportahan kayo ng gobyerno para makapagtapos kayo. No? Hindi lang Philippine Military Academy. Gusto niyo rin magpulis, pwede rin. Maraming opportunity. No? Huwag niyo lang sayangin yung inyong buhay na mapariwara lang. No? At sa mga
katulad kong ranger, sa mga kabataan na kapag kayo'y nakapagsundalo, pag gusto nyo mag-ranger, welcome kayo sa FSRR para makapag-ranger. Unlimited yung Scout Ranger class sa FSRR. Tapos, as inyong kuya, isang habiling ko sa inyo is maging positive. Positive thinking lang kayo dapat, no? Para makamit nyo yung inyong mga pangarap sa buhay. Tulungan nyo yung inyong sarili, tulungan nyo yung inyong mga magulang para makamit nyo yung inyong mga pangarap. Para pagdating ng araw, kayo naman itong tutulong, no? Kung ano yung maitulong nyo sa inyong mga magulang, sa inyong mga kapatid, para makapagtapos din sila ng kanilang pag-aaral. Dahil kayo ngayong sa bagong henerasyon, kayo yung pag-asa ng ating bayan. No? Darating ang araw, kayo ulit yung mamuno dito sa ating bansa. Be determined, think positive, then i-motivate yung mismong sarili para makamit nyo yung pangarap sa buhay. In behalf ng Armor Pambato Division, ako si Staff Sergeant Jeran B. Apostol, 881-545, Armor Philippine Army, member ng Scout Ranger Class 193-14, at proud member also ng Scout Sniper Course Class 29-20.